Sa bawat araw, ganito ang iyong mararamdaman at masasaksihan sa aking bakuran. At sino nga ba ang hindi magnanais na madinig ang bawat huni ng mga ibon habang ang mga ito'y naglalaro sa himpapawid at nagluluksuhan sa bawat sanga ng mga puno. Bago pa man humambalos ang napakalakas na unos sa aking bakuran, kakikita na ito ng napakasisiglang mga bungang kahoy, pati na rin ang napakarami kong punong kahoy. Dalawang araw nga bago nanalasa ang napakalakas na unos, inunahan ko na ito upang mapababa ang tsansa ng pagbagsak ng maraming puno at sakripisyo ang luntian ng aking bakuran. At matapos ang magdamag na unos, ito na ang iniwang alaala sa aking bakuran. At sa ngayon, 4 na beses na ako nagakot itong mga natangay ng mga dahon na lagi sa dahon sa ating bakuran. At sana magkasya lahat ito sa compost pit natin itong mga natasalanta ng bagyong uwan. Pagbangon at pagtanggap, yan lamang ang ating maisasagot matapos ang isang unos na dumaan sa ating bakuran. Saan mang sulok ng Pilipinas ay walang makaliligtas sa ganitong uri ng pinsala na dulot ng malakas na bagyo. Kaya ang magagawa na lang natin ay maging alerto at maging handa sa lahat ng pagkakataon. So ito na ang gagamitin nating tukod sa mangga. Nabawasan ko pa to. Hey, see you tomorrow. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. Sa kabilang banda, pinabata ko na lang ang napakalawak kong lawn at masilayan ang panibagong usbong na tutubo sa aking damuhan. And this is now my favorite part, collecting these grass clippings and putting this in a compost pit. Tuyo-tuyo siya. Oh, magalon siya. Ang pagkakaroon ng isang malaking lawn sa bakuran ay kaakibat ang isang malaking responsibilidad.
mowing, watering at weeding o pag-alis sa mga matitigas na ulo ng mga invasive species grass ang ilan sa mga maintenance nang sa ganoon manatiling maganda sa paningin ang ating lawn. Makalipas ang mahigit 1 linggo, patuloy pa rin ang trabahong iniwan sa akin ni Bagyong Uwan. At sa pagkakataong ito, akin namang inaasikaso ang mga sangang nabali, naputol at nabuwal na mga puno na aking gagawing panggatong naman. Sa paglipas ng panahon, merong mga iba't ibang mananakop na gumagambala sa katahimikan ng aking lawn. Kapit na ugat, grabe. Kaya talaga dapat bareta gamit ito. At sa kasalukuyan, itong mga mananakop na to ang ating pangunahing suliranin, ngunit hindi tayo pasisiil sa kanilang pagsakop. Ito naman, alisin natin yung bayabas. So, ang gagawin natin dito, i-trim natin. Gagawin natin bonsai itong bayabas na to. Pupukin lang natin. Pupung. Ayan. Actually, hindi na makakita itong duyang ko. Natatabunan na niya. Ayan. Nasa gabal na siya. Gawin natin itong round shape. Pabilog. Kaya pagka ito ay lumago, bilog na bilog siya. Para siyang lollipop. Okay. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Even my best Alam nyo kasi itong lawn ko, hanggang napakaraming invasive species dito eh. Pag hindi ka nagbigay ng oras o weeding time, talagang it will be completely invaded. Kaya minsan-minsan talaga may oras tayo para mag-weeding. Oh, grabe oh. Tingnan ugat niya oh. Oh. Haba. Talagang sa buong paligid ng ating lawn, ating yard, napakaraming damo. Oh, yung pa isa oh. It's almost 7 inches or 5 inches. Oh.
Grabe. Damo, damo to. Damo talaga. Damo. Dami. Doon ba tayo sa isa? May isa pang klaseng o species ng grass. Tingnan natin. Ito yung kakaibang damo. Naiiba naman siya. Kitang gitna. Ano kaya kahabay ugat? Uy. Sakto lang. Pero ito talaga yung mahaba ugat. Ito. Siraan ito mo. Kapag ganyan, gaganyanin ko lang. At titiktikin natin ng konti. Pumatag. Yan, wala na sugat.